Hello. Ito pala yung continuation nung last video. Kasi para may pakita ko sa inyo na tama yung mga kinukuha niyang price, okay? Sa example natin, subukan natin si BDO. Yan. So, para malaman natin kung tama ba talaga yung kinukuha natin na price dito for its integrity, okay? So, titignan natin si BDO sa PSE Edge. Okay. So, hanapin natin dito si BDO. Ayan. Punta tayo ng stock data. So, ito yung mga nakukuha niyang prices. So, nandito yung last trade price niya, 160.40. Yung 52 week high, 169 and 52 week low is 127. Okay, so tignan natin kung tama ba yung nakuha natin na data dito. So, yan. Sa kanyang 52 week high, 169. Yan, tama naman. Sa kanya 52 week low is 127. Tama din naman. Dito sa kanyang open price, 161.2. Open price, 161.2. Yan, or 20. Tama naman. Then, last trade niya is 160.4. Ayun. So, last trade price niya, 160.4. So, accurate yung data na nakukuha niya. Uh, Subukan pa natin yung iba. Let's say BPI. Yan, BPI. Okay, sa ngayon nasa hold signal si BPI. Mataas siya ng 6 pesos compared sa kanyang open price, and sa kanyang average price is 129. So the 10% of it is 12.9 or at least 13 pesos. So, nasa hold pa siya. So, pag pumasok na to sa 142 pataas, pwede na tayong magbenta kung nakabili tayo sa mababang presyo nito, 129 below or at least within 130, 131. Ayan. Then, pag pumalo na sa 142, pwede na tayong magbenta. Okay. So, balik tayo. So, punta tayo sa BPI, sa PSE Edge. So, BPI. Stock data. Okay, so 140 sa last price. Okay. Then sa kanyang 52 week high and low, 149.60 and 108.4. 149.60, 108.4. And yung kanyang opening price is 134. Ayan. So, tama naman. Okay, so ganito po nagwo-work yung ating dynamic search sa Philippine Stock Exchange. Uh, Mayroon na siyang buy and sell signal which is based on a 10% high-low. So, with the average. So, average versus the last trade price. So, pag mababa or mataas sa 10%, magkakaroon siya ng signal na sell or buy. Kapag within the range lang, or from negative 9.99 to positive 9.99, it just will say hold signal. Yan. So, tignan natin yung mga mataas na ngayon, mamaiinit na stocks gaya ni Plus or DigiPlus Interactive Corporation. Ito, kung nabili nyo to last year, na ang halaga lang nito is nasa 10 pesos to 11 pesos. Yan, oh. Yan. Then, bago pa siya magkaroon ng halos isang taon na entry sa Philippine Stock Exchange, pumalo siya sa pinakamataas na 100, let's say 40.25. Okay, tapos ito ang kanyang average, tapos last trade price niya is 40. Yan, and ito yung opening price niya kahapon. So, itong dalawa. So, makikita natin na nasa sell signal na siya. So,
Kapag bibili ka dito, malaki ang chance na possible na bumaba to ng konti or mag-pullback kasi medyo mataas na siya from its average price. Okay, so dayor pa rin. So do your own research pa rin pag nagtitrade kayo sa Philippine Stock Exchange. Kasi itong mga signal na na-generate nyo dito, kung sakaling gagamitin nyo to, ito lang naman yung possible na pwedeng ikabagsak or ikataas ng pera nyo from the average price. So, halimbawa, itong si Dominion Holdings or si Security Bank, ganyan. So, nakita natin ng kanyang average price is nasa 79.65. So, ang current price niya and last trading price niya is nasa ganitong range. Okay? So, since it's a negative 10% mahigit, bro, anong proper term yan sa integers, okay? So, makikita natin na mayroong gap na 10% na mababa sa average, okay? So, ito yung pwede niyang kunin. So, from 66.45 bumalik sa 79.65, yun na yung patong ng pera nyo in percent. Okay? At kung mas tumaas pa siya dito sa 79.65, mas mataas yung magiging gains nyo. Ganon. Sa mga sell signal, parang ganito, si Asian Terminals for example, mm, ang average price niya is 18.76 in a year. Okay, ito yung kanyang average. Ngayon, ang current or last trade price is 21. So, kahit papaano, mayroon ng mahigit 10%. Kasi 10% of 18.76 is at least 1.88 pesos. Okay? So, naka-generate na siya ng sell signal. Yan. So, pwede na siyang magbenta kasi may patong na mahigit at least 3 yung pera or nasa 3 pesos at least yung patong ng per stock. So, yun yung kinita nung investment nyo dito. So, halimbawa, bigyan ko kayo example i-calculate natin. So, kung mayroon kang 100,000 at bumili ka dito sa halagang 18.76, so, possible na ito yung stocks na makuha mo. So, nakadepende yan sa board lot. Kasi may board lot po ang Philippine Stock Exchange or yung minimum na pwede mo lang nabilihin in tens, in hundreds, ganon. So, assuming, ito yung exact stocks na nakuha mo, pagpalagay na natin. So, may pumatong na mahigit 10%. So, ang price niya na ngayon is nasa 21. So, from your stocks na 5330, multiply natin ng 21. So, yan na. May pumatong na 11,930 doon sa capital mo. Pero excluding dito yung fees na binabayaran sa pagbabay and sell. Okay? So, ganyan siya nag-work. So, at least dito sa ginawa natin na dynamic search, malalaman na natin kaagad kung ano yung mga stocks na pwede nating bilihin, i-hold, or i-sell. Or i-possible sell. Possible hold, possible buy. Yan. Ito din, si Meralco, si Manila Electric Company. Nasa 468.1 ang kanyang average price. Ngayon, nasa 570 na. So, magkano kaya ang makinita ng mga tao dito, no? Nung nasa below pa o mas mababa pa dito sa 468.1 yung kanilang nabili in price. Halimbawa, mayroong bumili ng halagang 1 million. Yan, 1 million pesos amount. Okay? And i-divide natin yan sa, sabihin na natin na itong average price niya. Mas mababa dyan, sabihin na natin na 450. Yan, nakabili siya dyan. Okay? So, makakakuha sila ng 2,220 at least na stocks. Yan. Ngayon, i-multiply natin sa price niya ngayon na 570. So, 500 times 570,
So, kumita ng 266,000 yung taong yun kung sakali, okay? Yan, yung possible na kinita niya kung ibebenta niya na ngayon. Okay, so magandang gamitin itong dynamic search na so dahil hindi ka na manual na parang naghahanap kaya magbabrowse-browse ka pa sa different pages, okay? So ito, one snapshot na to na script using Python. Okay, so hanggang sa muli. Thank you.